Pinaliwanag ni Jalan na ang taong ito ay ang kanyang guro at sa tingin niya ay dapat itong makilala ni Fang Yiyun kung gusto din daw ba ng ating bida na makita ang kanyang guro. Ngunit sinabi din ni Jalan na personal na hiling lamang ito dahil gusto niyang makipagkaibigan kay Fang Yi. Tahimik na nag-iisip ang ating bida habang inilagay ang token sa kanyang bulsa at pagkatapos ay masayang sumang-ayon si Fang Yi na sumama sa kanya at sinabi din ng ating bida na maganda din ang magkaroon ng mas maraming kaibigan dahil kung maraming kaibigan maraming opsyon habang itinaas ang kamay sabay labas ng kanyang Divine Lightning na sabing bilang kaibigan ito lang ang paunang regalo ng ating bida kay Jalan. Iniabot ni Fang Yi ang kanyang kamay na napapalibutan ng maraming asul na kidlat habang si Jalan ay naguluhan kung ano ang ginagawa ng ating bida sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na sa tingin niya ay kaya niyang linisin ang natitirang lason ng dark attribute sa katawan ni Jalan. Bago pa man makapag-react si Jalan ay pinakawalan na ni Fang Yi ang kanyang Divine Lightning sa katawan ni Jalan na nagtataka at may tanong sa isipan ngunit hindi nagtagal ay umagos sa kanya ang enerhiya ng kidlat sa kanyang katawan at namangha si Jalan nang malaman na ang Thunder Attribute ay may kakayahang magpagaling. Ang malamig at matinding sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang mainit na pamamanhid at na-realize niyang ganap nang nawala ang sakit. Sa loob ng kanyang katawan nagsimulang gumaling ang kanyang mga lumang sugat mula sa dark attribute at habang nililinis ng kidlat ang kanyang katawan pakiramdam niya ay muli siyang ipinanganak habang inaalis ng bihira at makapangyarihang thunder attribute ang lahat ng lason sa kanyang katawan. Nang matapos na ay tinanong ni Fang Yi si Jalan kung kumusta ang kanyang pakiramdam na napapalibutan pa rin ng kumikislap na kidlat. Kinumpirma ni Jalan na napakaganda daw ng kanyang pakiramdam at ang natitirang dark attribute sa kanyang katawan ay ganap na ngayon na naalis. Si Su Qingying na nasa hindi kalayuan kung saan nakatayo ang ating bida at si Jalan ay nakatingin sa kanila habang may pagtataka sa kanyang isipan kasabay ang pag-aasikaso ng mga paramedic sa walang malay na si Mr. Uncle Pioneer na nagtataka kung posible pang iligtas ang isang ganoon kalubhang sugatan. Dahil sa pagtataka ni Su Qingying ay lumapit na ito at nagtanong kung bakit di pa rin daw umalis sina Jalan at Fang Yi ngunit sa paglapit niya na ito agad niyang napansin na ang pinsala ni Jalan ay gumaling na at nagulat siya nang makitang wala na ang madilim na enerhiya at tila naglaho na. Ipinaliwanag ni Jalan na ginamit ni Fang Yi ang bihira at purong thunder attribute upang ganap na linisin ang laso ng dark attribute na nasa katawan niya. Si Su Qingying na narinig ito ay namangha dito at na-realize niyang ito pala ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan ng tinagurian nilang The Tyrant ang pumuksa ng kalaban at magpagaling ng tao habang tinitignan si Fang Yi ng may pang-ASR. Ang ating bida naman na nakita ang aksyon ni Su Qingying ay napatanong na kung bakit daw ganoon na lang ang pagtingin ni Su Qingying sa kanya habang umiilag. Bigla namang tinawag ni Su Qingying ang mga nag-aasikaso kay Mr. Uncle na mga medic na lumapit daw sila sa kanya at hinarap niya uli ang ating bida habang nakakuyong ang kamay at nagmungkahi ng isang pakikipagtulungan. Ang ating bida na nagtataka na rin kay Su Qingying ay nagtanong na kung ano na naman daw ba ang gusto ni Su Qingying. Masayang ipinapaliwanag ni Su Qingying na gamit ang pinagsamang kapangyarihan ng ating bida na makakagamot ng pinsala at ang advanced medical equipment ng kanilang association ay marami pa daw silang maliligtas na mga pioneer lalo na si Mr. Uncle na sa ngayon ay nagkamatos na. Upang ipakita na seryoso si Su Qingying yumuko siya sa ating bida at nagmamakaawa na ipakita nitong muli ang kanyang kapangyarihan na kayang pagalingin ang mga pioneer na naapektuhan ng dark attribute. Dahil dito ay di nakapagsalita ang ating bida sa tugon ni Su Qingying sa kanya ngunit sa kalaunan dahil na rin sa kakulitan ni Su Qingying ay napapayag na rin ang ating bida na nilabas ang Divine Lightning habang nagtatanong kung sapat na daw ba ang kanyang pinapakita na ikinagulat naman ng medic nang makita ito na kahit sila Su Qingying na nakita ito ay napatikip sa kanilang mata dahil na rin sa lakas ng liwanag na binibigay ng kidlat na ito. Ang isa sa mga paramedic nang makita ang purong enerhiya ay masiglang kinumpirma na tila gumagana ito at ang isang mataas na antas ng Thunder Attribute ay maaaring labanan ang Dark Attribute. Ipinaliwanag ni Jalan na nang gamutin siya ni Fang Yi ang kapangyarihan ay direktang ipinadala at sinira ang madilim na enerhiya sa loob niya. Kaya napatanong na si Jalan kay Su Qingying na kung kailangan lang din ba hawakan ni Fang Yi ang kamay ng may pinsala ng Dark Attribute at dagdag pa niya na naalala din daw niya na may pioneer silang dala na may pinsala. Dahil dito nakangiting nilinaw ni Su Qingying na hindi daw lahat ng cultivator kahit nasa spirit creation realm ay kayang tanggapin ng buo ang ganoong ka-pure na enerhiya.
Nasinang-ayunan ng medic na sabing bagamat malubha daw ang mga pinsala ni Jalan, minor lang daw ito kung ihahambing sa kabilang pasyente na tinataya niya na ang pagpapagaling kay Mr. Uncle ay mangangailangan ng 10 beses ng dami ng espiritual na enerhiya na katulad sa nilagay ni Fang Yi sa kanya. Idinagdag niya na ang mailigtas lang daw ang buhay ng pioneer ay isa ng malaking tagumpay at malamang na imposible ang ganap na paggaling. Pumayag si Fang Yi sa pamamaraan at tinanong ang mga paramedic kung paano ililipat ang kanyang espiritual na enerhiya na sabing niyang may pagtatanong kung katulad rin ba ito sa pagbibigay ng dugo na sinagot naman ng isa na ilalabas lang daw ni Fang Yi ang kanyang enerhiya at ilagay sa lagayan. Pagkatapos ay itinuro ng isa kung saan ang lalagyan ng ating bida ng kanyang enerhiya. Nang may handa na ang equipment sinabi ng isang paramedic sa kanya na ilagay ang kanyang kamay sa isang espesyal na aparato at ilabas ang kanyang espiritual na enerhiya na sinang-ayunan ni Fang Yi. Mula sa malayo pinanood ni Yi ang nagaganap habang iniisip kung paano niya hindi inakala na si Jalan ay isang mataas na ranggo ng Elite Star God War Zone. At namamangha na ang kanyang pinsan ay napakalakas kaya maging itong maalamat na unit militar ay nagsisikap na makipagkaibigan sa kanya. Naalala niya kung paano ang karaniwang malamig na si Jalan ay personal na humiling na maging kaibigan ng kanyang pinsan at binigyan pa nga ito ng kanyang personal na token. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap si Fang Yi kina Yi at kay Lady Fang na kinumusta ng ating bida. Sinagot naman agad ito ni Yi na maayos lang daw ang kanilang pakiramdam at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sila Lady Fang daw ay nagpasya na lumabas para sa dagdag na pagsasanay at tumanggap ng ilang misyon ng sila lang. Paliwanag pa niya na pakiramdam nila ay hindi sila palaging maaaring umasa sa ating bida at kailangan nilang lumakas ng mag-isa. Dahil dito nakangiti itong sinang-ayunan ni Fang Yi ang kanilang desisyon at simpleng sinabihan silang mag-ingat. Pinanood ni Fang Yi ang dalawang ito na umalis habang nakangiting iniisip na lumaki na ang kanyang pinsan. Habang sila naman Su Qingying ay naghanda na para umalis at pati na rin ang koponan nito. Kumaway si Su Qingying sa ating bida na magpapalam at sinabi kina Fang at Jalan na magkikita na lang daw sila sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi ni Jalan kay Fang Yi na oras na para bisitahin na rin nila si Elder Wu. Sa kabilang eksena habang umaalis ang kanilang ambulansya kitang-kita ang pagkadismaya ni Su Qingying at malakas na nagrereklamo na ninakaw sa kanila ng Star God War Zone ng militar ang ganitong kalakas na tao na tinutukoy ang ating bida na sabing nasayang daw ang kanyang effort tapos iba ang makakakuha sa ating bida na sinubukan naman itong pikalmehan ng kanyang mga kasamahan sa kupunan. Isang huling pag-iisip ang naghayag ng mga internal na problema sa loob ng Spiritual Energy Association na magulo at ang mga nangungunang elite squad nito ay ayaw makipagtulungan. Sa kabilang banda naman ay dumating na sila Fang Yi at Jalan sa isang malaki at modernong ospital na siyang pinakamataas na seguridad na ward ng medical base ng Star War Zone. Sa loob ng base nakapasok na sila Jalan at Fang Yi na nagtatanong kung ito daw ba ay ang sinasabi ni Jalan na Elder Wu. Nasinang-ayunan ni Jalan na sabing may pagtatanong na kung napansin din daw ba ng ating bida ang kakaiba. Ang sinasabing absolute powerhouse at ang may cultivation na King Kong realm ay ngayon ay nakahiga lang na walang malay. Tiningnan ni Fang Yi si Elder Wu, ang mukha at leeg ng matanda ay puno ng mga ugat na pula at humihinga siya sa pamamagitan ng isang equipment ng kanilang Star God War Zone. Ipinaliwanag ni Jalan na ang kanyang kalagayan ay mas malala pa dati na sinabing para siyang bangkay at idinagdag niya na kahit pagkatapos gamitin ang mahalagang Lost Marsh Flower sa kanya ay hindi pa rin ito nagigising. Nag-aalala at nagtaka si Fang Yi kung ano ang nangyari sa ganitong kalakas na tao ay nahulog lang sa ganitong kalagayan at nagtanong kay Jalan kung ano daw ba talaga ang dinaanan ng matanda para magiging ganito ito kalala ang kalagayan ngayon. Nagsimulang ikwento ni Jalan ang labanan na humantong sa pagkakamatos ng kanyang guro. Inilarawan niya kung paano ang isang napakalaking dark attribute anomalya ay lumitaw sa lungsod at upang mapigilan ang anomalya na ubusin ang lungsod si Elder Wu ang kanyang guro ay hinarap ang pangyayaring ito upang isil mag-isa ang anomalya na ito. Naalala ni Jalan ang panahon kung saan ang iba pa niyang squad ay naglilipat ng kanilang sariling espiritual na enerhiya sa kanilang guro upang suportahan ito laban sa anomalyang kinaharap nila. Isang anomalya na napakahirap harapin dahil na rin sa attribute nito at kitang-kita sa taas ang kapal ng madilim na enerhiya na nagmistulang ulap sa kalangitan na animoy may malaking sunog sa kanilang taas.
Nagpatuloy si Jalan sa pagpapaliwanag sa napakalaking panganib na kung ang anomalya na ito ay lubos na bumaba sisirain nito ang kapital at lahat ng nakapalibot na lungsod. Dahil dito napilitan ng kanilang guro na gamitin ang pinakahuling pag-asa nila na makaligtas at ito ang paggamit ng kanyang kapangyarihan na isil ang madilim na enerhiya at sa isang desperadong huling pagtatanggol ginamit ni Elder Wu ang kanyang sariling domain upang isil ang S-level na anomalya. Ngunit ang sakuna ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan nila kaya ang napakalaking lakas ng Dark Attribute ay bumalik sa kay Elder Wu at sinira ang kanyang katawan. Nagtapos si Jalan na kung hindi master ng King Kong Realm ang kanyang guro ay sa malamang wala na ito ngayon at patay na. Balik sa kasalukuyan tumingin si Fang Yi sa walang malay na si Elder Wu at kinikilala niya ito dahil sa ginawa niyang pagsakripisyo upang pigilan lang ang pagkawasak ng isang lungsod at para sa ating bida si Elder Wu ay talagang isang dakilang pioneer. Habang tinitingnan ni Fang Yi ang walang malay na si Elder Wu naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Naalala niya na maraming pioneer ang nag-alay ng kanilang sarili ng dahilan upang siya ang maging huling tao na makaligtas. Napagtanto ni Fang Yi nang may malungkot na pag-iisip na sa kanyang orihinal na timeline si Elder Wu ay napakabihira ang pagsasakripisyo nito kaya unti-unti niyang inabot ang kanyang isang kamay sa katawan ni Elder Wu habang si Jalan naman ay nagulat at nagtatanong kung ano ang ginagawa ng ating bida sa kanyang guro. Kalmadong sinagot ng ating bida si Jalan na huwag mag-alala at ipinaliwanag niya na habang ang Lost Marsh Flower ay gumagana na gusto niyang subukan na alisin ang ilan sa matigas na Dark Attribute na nananatili sa katawan ng matanda. Inilagay ni Fang Yi ang kanyang kamay sa dibdib ng ni Elder Wu at isang malakas na pagdaloy ng asul na kidlat ang nagsimulang damaloy sa katawan ng matanda habang ipinaliwanag ni Fang Yi na makakatulong ito sa kanyang pag-aisang ng mas mabilis. Nanood si Jalan at nagulat na nagsasabing ang kapangyarihan na sinusubukan ng ating bida na linisin ay nagmula sa isang S-level na sakuna na malayo sa Dark Tide na nasa loob ng Extreme Dark Zone. Ngunit naalala ni Jalan na si Fang Yi ang dahilan kung bakit matagumpay ang pagkuha nila sa bulaklak na Lost Marsh Flower kaya napasabi na lang siya na ituloy ni Fang Yi ang kanyang gustong gawin kaya lang binalaan niya itong mag-ingat ito dahil alam niyang mas malakas ito kaysa Dark Tide. Sumagot naman ang ating bida na alam daw niya at dagdag pa niya na nararamdaman daw niya ang malakas na enerhiya sa loob ng matanda habang ipinagpatuloy ni Fang Yi ang kanyang ginawa na sabing kahit daw na nasuppress na daw ito at napahina dahil sa pag-purify ng bulaklak nararamdaman pa rin niya ang malakas na oppression galing sa madilim na enerhiya. Sa isang saglit lang ay biglang nagdilim ang silid ng kinaroroonan nila Fang Yi at Jalan at kitang-kita ang madilim na enerhiya na bumabalot sa buong kwarto ng ospital habang nagulat naman ang dalawa dahil dito habang si Jalan ay nabigla rin sa kanyang nararamdaman. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at patuloy pa rin niyang pinakiramdaman ang katawan ng matanda. Si Jalan na nasa gilid lang ay sinabihan na ang ating bida na mag-concentrate dahil nagsimula na daw itong umapekto sa ating bida. Ang buong silid ay nabalutan ng madilim na enerhiya, bilang tugon ng ating bida pinalabas niya ang kanyang aura na galing sa yang attribute bilang pangkontra sa madilim at nakakatakot na dark attribute. Habang inaaktibo ni Fang Yi ang kanyang sariling espiritual na proteksyon ang kanyang mga mata ay seryoso na pinakiramdaman ang mga pwedeng mangyari at sa hindi inaasahan na pagkakataon si Fang Yi ay nagulat nang madala ang kanyang kamalayan sa isang pangitain ng nakaraan. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo ng mag-isa sa isang kalye ng nasirang lungsod na nakatingin sa napakalaki at nakakatakot na pulang mata ng anomalya na winasak ang buong lugar. Sa loob ng ilusyon ng halimaw ang ating bida ay nakita ang malaking pulang mata ng anomalya na nakatitig sa sirang lungsod at tinatanong si Fang Yi kung sino siya at dito napagtanto ni Fang Yi na sa paghawak niya sa dark attribute na naiwan sa katawan ni Elder Wu ang kanyang espiritual na kamalayan ay nahila sa mapanganib na ilusyon na ito. Wala namang takot sa katawan ng ating bida na sinagot ang halimaw sa ilusyon na hindi na daw kailangan na kilalanin siya dahil narito lang daw ang ating bida para alisin ang hangal na halimaw na ito habang pinapalabas ang kanyang divine lightning sa kanyang kabilang kamay. Sa isipan ni Fang Yi na ito daw pala ang anomalya na sa pakiramdam niya ay hindi naman daw ito kalakasan baliktad sa kanyang unang iniisip. Ngunit parang nalaman ng halimaw ang iniisip ng ating bida kaya biglang naglunsad ang dambuhalang mata ng napakalaking matalim na pulang enerhiya papunta sa ating bida na ikinagulat niya.
Mabilis na inaktibo ni Fang Yi ang kanyang teknik na Golden Sun Breathing at ang kanyang mga mata ay lumiliwanag ng aura at gamit ang kanyang Golden Radiance Breathing Art Protective Form mabilis niyang iniwasan ang atake na pulang mga matalim na enerhiya na galing sa halimaw. Pagkatapos ay nagpakawala ang anomalya ng mga hibla ng kakaibang pula at itim na kidlat. Napansin ni Fang Yi na ang kakaibang kidlat na ito ay kasing lakas ng banal na kulog na sinipsip niya sa Yuhang Mountain. Inihayag ng anomalya ang kapangyarihan nito at ang tunay nitong anyo ay nagbago sa isang maraming kumpol ng hindi mabilang na mga nilalang na parang insekto na gawa sa purong enerhiya ng dark attribute na umiikot patungo sa pulang mata. Kinilala ni Fang Yi na ang bawat isa sa mga nilalang na ito ay kasing lakas ng mga halimaw mula sa Dark Tide at tinansya na ito ay mahigit 100,000 ito. Ang buong kumpol ay bumaba kay Fang Yi na nagmukhang isang nilalang na galing sa ibang planeta na may nakakatakot na presensya ngunit ang ating bida na walang takot sa katawan ay nilabas nito ang kanyang nagliliyab na espada habang sinasabi ng ating bida na wala na daw siyang pagpipilian kundi ang pagpapatayin ang mga pesting ito na nasa harapan niya. Sa walang pagdadalawang isip sinugod na ng ating bida ang nagmukhang halimaw habang sumigaw dala ang kanyang espada na puno ng apoy at nang makalapit na si Fang Yi ay nagpakawala siya ng napakalaking nag-aapoy na hiwang patagilid na gumawa ng maliwanag na daanan sa gitna ng nagkumpulang maliliit na insekto. Matagumpay na hiniwa ng kanyang malakas na atake ang sentro ng mata ng nilalang at sinuri niya ang banta na kinikilala niya ito bilang isang S-level collective anomalya. Gayunpaman, hula niya na ang kapangyarihan nito ay labis na hamina marahil isa itong ilusyon o dahil sa epekto ng Lost Marsh Flower na nagamit na kay Elder Wu. Matapos ang atake ng ating bida ay bumagsak sila sa ibaba na gumawa pa ng pagsabog. Lumapag si Fang Yi sa isang bubong na tinatanawang nag-transform na naman sa mukhang halimaw at hula niya na ang kasalukuyang kapangyarihan nito ay nasa mga A-level at napaisip siya ng may pagkamangha na ito ang sakuna na sumisira sa lungsod na hinarap ni Elder Wu mag-isa at napagtanto ni Fang Yi na ang banta ay mas malakas pa kaysa sa inakala niya noong una. Dahil dito naisip na ng ating bida na gamitin ang kanyang Boundless Dark Realm o ang Limitless Dark World ng ating bida at nagsimulang mag-ipon ng madilim na enerhiya sa kamay ni Fang Yi at isang napakalaking buhawi ng purong kadiliman ang sumambulat mula sa kanya at nagsimulang higupin ang anomalya na parang mga insekto kanina na naging dambuhalang mata na sa ngayon. Nagulat ang halimaw at napatanong kung tao ba daw ang ating bida hanggang masabi na lang ito na hindi tao ang ating bida dahil sa kanyang nakita na ginamit ni Fang Yi na kapangyarihan. Si Fang Yi na tapos na ang paghahanda ay sinimulan ng pakawalan ang kanyang teknik na sumigaw pa at nabuo ang napakalaking maitim na bilog kung saan ito ang domain ni Fang Yi at gamit nito ay hinigup niya ang madilim na enerhiya na hindi na makatakas. Ngunit habang nalulunod na ang halimaw sa kawalan na kapag pakawala pa ito ng babala sa ating bida na sabing babalik din daw sila sa lalong madaling panahon. Ang ating bida na lumutang sa loob ng kanyang sariling domain ay napaisip sa narinig niya na nabanggit ang sila na ang ibig sabihin daw ba nito ay hindi lang iisa ang ganitong anomalya kundi ay marami. Iniisip niya na ang huling mensahe ay marahil isang bahagi ng kamalayan ng anomalya ngunit isinaalang-alang niya ang paggamit ng salitang sila sa babala at nagtataka kung nangangahulugan ito na may iba pang katulad na mga sakuna na naghihintay na lumabas. Habang umuugong ang ilusyonaryong mundo at nagsimulang bumagsak sa paligid niya nagpasya siyang mas mabuting umalis na at pag-isipan na lang iyon mamaya at gamit ang kanyang Divine Thunder ibinalik niya ang kanyang kamalayan sa totoong mundo kasabay nito ang sapilitang pagdukot ni Fang Yi sa madilim na enerhiya sa katawan ni Elder Wu palabas sa katawan nito. Isang madilim na kulay ube na enerhiya ang kumikislap na napapalibutan ng kidlat ang nahugot mula sa dibdib ni Elder Wu ang nakuha at nang makita ito ni Jalan ay nagulat siya at sa mabilis na galaw ng ating bida ay ginamit niya ang Nine Dragon Heavenly Fire Silang Technique para ikulong ang enerhiya sa loob ng isang pulang bilog na napapalibutan ng nagliliyab na dragon. Nang makita ni Jalan ang naikulong ni Fang Yi na enerhiya napatanong ito kung ito daw ba ang huling dark attribute na nasa katawan ng kanyang guro. Hawak ang selyadong enerhiya ipinaliwanag ni Fang Yi kay Jalan na napigilan na nito ang labi ng dark attribute na naiwan sa katawan ni Elder Wu at naghinuha siya na ito na siguro ang huling bahagi ng sakuna na Sumire sa lungsod. Ipinaliwanag niya na habang ang selyadong orb ng dark attribute ay malakas pa rin ang impluwensya nito ay lubos na nabawasan at nagpapasalamat sa Lost Marsh Flower at sa sariling selyo ni Elder Wu.
Pinuri niya ang elder at sinabing siya talaga ang #1 pioneer ng bansa para sa paggamit ng sarili niyang katawan upang pigilan ang dark attribute. Alam niyang sino man ang gagawa nito ay maraming beses nang namatay at habang tinitingnan ni Jalan ang kanyang guro nakita niya na ang mga pulang ugat sa mukha nito ay kumupas at ang paghinga nito ay tila mas payapa. Kaya sinabi niya kay Fang Yi na tunay daw nitong nailigtas ang buhay ng kanyang guro. Gayunpaman mapagkumbabang sinabi ni Fang Yi na hindi lahat ay dahil sa sarili niyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na kung wala ang Lost Marsh Flower na nagpahina muna sa Dark Attribute ay hindi niya kayang maalis ang matigas na attribute na ito na wala namang magawa si Jalan kundi sumang-ayon na sinabing habang ang bulaklak ang nagligtas sa buhay ng Elder ang kapangyarihan naman daw ng ating bida ngayon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa ganap na paggaling. Sa sandali din na ito hinuyam ni Fang Yi ang kanyang kamao at ganap na dinurog ang selyadong maitim na enerhiya sa kanyang kamay. Inanunsyo niya na ang labi ay ganap na wala ng silbi ngayon at pagkatapos ay sinabi niya kay Jalan na mayroon pa siyang isang bagay na sasabihin dito at ibinunyag niya na sa ilusyon ang labi ng anomalya ng Dark Attribute ay nagbabala sa kanya na babalik ito. At dahil dito sinabi niya kay Jalan na dapat silang laging handa at sinabi din ni Fang Yi kay Jalan na hindi nila maaaring hayaan ang isang matanda na kaka-rating lang galing sa malubhang sakit na lumaban muli sa front lines. Kinumpirma ni Jalan na alam niya dahil narinig na niya ang chismis noon kaya napatanong si Fang Yi kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang mga departamento ng pagsubaybay ng militar at ng monitoring division ng Spiritual Association ay nangongolekta ng datos sa pagbabago ng espiritual na enerhiya. Ibinunyag niya ang isang chismis batay sa datos na ito sa kasalukuyang kapangyarihan ng Sia Nation na sabing baka hindi sila mabuhay sa unang taon pagkatapos ng ganap na pagbuhay ng espiritual na enerhiya. Siyempre dagdag niya na walang naniniwala rito. Ang ating bida na narinig ito ay walang ibang sinabi kundi ang purihin ang pangalan ng association na para sa kanya ay maganda ang tunog ng pangalan nito. Pagkatapos ay tinanong ni Jalan kung naniniwala rin siya na ang chismis ay maaaring totoo. Napaisip ang ating bida at naalala niya ang unang buhay niya habang nagtataka siya kung ang sarili niyang muling pagsilang ay nagpabago sa hinaharap. Naalala niya na sa kanyang orihinal na timeline, nabuhay siya ng 3 taon pagkatapos ng pagbuhay ng espiritual na enerhiya. At sa panahong iyon, ang buong planeta ay halos nawasak na. Bumalik sa kasalukuyan, inilagay ni Fang Yi ang isang nakakapanatag na kamay sa balikat ni Jalan at sinasabi niya kay Jalan na huwag na masyadong mag-isip at na si Elder Wu ay malapit ng magising. Tiningnan niya ito ng may seryosong mukha at gumawa ng isang pangako kung saan ang sakuna ay bumalik nga, siya ay tatayo kasama nila at lalaban. Alam niya na ang huling labanan laban sa malaking sakuna ay darating maaga man o huli. Ipinahayag niya ng may matinding determinasyon na sa pagkakataong ito ay babaguhin niya ang lahat kung paano ito magtatapos. Nang gabing yun, nakabalik na si Fang Yi sa kanyang bahay at nakaupo na nagme-meditate sa kanyang sofa. Napapalibutan ng umiikot na enerhiya ng kanyang bagong dark attribute at iniisip niya na ang kanyang mga kamakailang labanan laban sa dalawang magkasunod na S-class level na anomalya ay nararamdaman niyang malapit na daw siyang makalusot sa 2-star spirit creation realm. Ngunit kahit na ang spiritual daw na enerhiya ay nasa kanyang paligid na sabing kahit na awaken na daw niya ang dark attribute pero di pa rin ito sapat para tuluyan siyang makatungtong sa 2-star sa spirit creation na realm. Iniisip niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng anomalya na hinarap niya sa ilusyon at napagtanto na kahit hamina ito, ang tunay nitong kapangyarihan ay napakalaki. Ang kanyang mga saloobin ay naantala nang mapansin niya ang nakapaso na halaman na iniwan niya sa kanyang lamesa. Tiningnan niya ito at nilapitan na sabing ang hindi daw niya pagdala dito nung nakaraang araw ay isang pagkakamali ngunit sinabi rin niya dito na ang pagdala daw din niya dito kahit saan ay hindi rin maganda dahil makikita ito ng iba kaya nakangiti na lang si Fang Yi na kinuha ang halaman na tila nakahawak ng isang alagang hayop at sinabi rito na nagsisisi lang daw siya dahil hindi niya ito nabigyan ng pagkakataon para makapag-level up. Pagkatapos ay nagpasya si Fang Yi na dalhin ito palabas para maglakad at pumunta ang ating bida sa Back Mountain. Ito ang kanyang pribadong lugar ng pagsasanay at habang naglalakad siya sa daan napansin niya na sabing hindi na rin daw masama ang Spirit Association Botanical Research Center.
na kahit nasa maaga pa daw ang muling pagbabalik ng spiritual na enerhiya sa kanilang mundo sa maikling panahon mula nang huling masira ang lugar ang kagubatan ay nagsimula nang bumalik ang dating mga puno, isang tanda ng pinabuting pagpapagaling ng kalikasan sa sarili sa bagong panahong ito. Sa kanyang paglalakad sa wakas ay nakakita siya ng magandang lugar kung saan pwede niyang mailagay ang kanyang maliit na bulaklak na may desolate attribute. Habang kinuha niya ang bulaklak mula sa paso upang itanim ito sa mayaman na lupa, sinabi niyang pasalamatan si Su Qingying at ang kanyang kupunan para sa pag-secure ng lugar na ito para sa kanya. Hinawakan ni Fang Yi ang bulaklak at nagbabala na kaunti lang daw ang higupin nito sa bawat pagkakataon at ipinapaalala pa rito na kung magiging sobra ang kasakiman nito kahit ang lahat ng kagubatan sa planeta ay hindi pa sapat. Nang nasa lupa na ang masunang maliit na puting bulaklak ay agad na nag-ugat at isang napakalaking buhawi ng berdeng enerhiya na kumukuha ng buhay ang sumambulat mula sa halaman na mabilis na kumalat sa kagubatan at sinisipsip ang buhay ng lahat ng kalapit na puno. Matapos ang ilang sandali, si Fang Yi ay nakatayo sa ngayoy patay at walang laman na bahagi ng kagubatan na nagpapasya na sapat na ang nasipsip ng bulaklak sa ngayon. Sa isang ngiti ng kasiyahan, maingat niyang binunot ang maliwanag na umaalpas na bulaklak mula sa lupa, pati ang mga ugat nito, at sinabi sa bulaklak na oras na para maghanap sila ng bagong lugar para makahigop pa ng spiritual na enerhiya. Hawak ni Fang Yi ang halaman na tila namumukadkad sa bagong enerhiya ay nagtataka siya kung saan ito magre-rango sa lahat ng nag-evolve na plant type na spirit. Naisip niya na sa taglay nitong malakas na katangian ng desolate attribute dapat ay nasa A-level na banta ito. Habang naglalakad si Fang Yi sa isang madilim na kapaligiran, napansin niya ang matinding katahimikan ng kagubatan at napagtanto niya na ang lahat ng hayop na dating naninirahan doon ay tumakas na sa takot mula sa kapangyarihan ng bulaklak. Ang kanyang pag-iisip ay biglang naantala ng isang malakas at mabangis na ungol na umalingaw-ngaw sa gabi. Nagulat ang ating bida nang makilala niya ang tunog bilang ungol ng isang lobo. Sa isang kalapit na bangin sa ilalim ng isang pulang buwan, isang kawan ng dambuhalang mga lobo na may nagninangas na pulang mga mata ang nagtitipon. Ang kanilang mga anyo ay nagbabago at lumalaki at napagtanto ni Fang Yi nang may pag-aalala na ang mga lobong ito ay nasa kalagitnaan ng isang mapanganib na ebolusyon. Nakatayo sa tuktok ang dambuhalang isang lobo, tinukoy ni Fang Yi ang malaking nilalang sa bangin bilang ang Wolf King at napansin niyang halos kumpleto na ang ebolusyon nito.